Pangulong Marcos Sr. Sa isang pahayag, sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto sa Talaga? Vice President, pero hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Sinabi rin niyang bilang kinatawan ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay VP Sara at ay pinayuhan pa umano siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buwelta at mabibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila... Okay. Sandra. Hello, Sandra. Bakit? Natatamaan ba kayo? Natatamaan ba ang tatay mo? Oo. Sabihin na natin, walang masama na sinasabi si Bangag Marcos na ama mo kay Sara Duterte. Pero yung katrayduran na patahimik na katrayduran ang ginagawa niya. Yung katrayduran na ginagawa ng ama mo na hindi nga lang siya makapagdipinsa kay Sara sa mga ginagawa ni Tambaluslo sa kanya. Nagbingi-bingian ang ama mo na si Bangag Marcos Jr. sa mga pangbubuli kay Sara. Oo, walang sinasabing masama ang ama mo. Pero yung ina mong Bartek, lasinggira, sabi pa ni Atty. Glenchong, pusher, sabi pa ni Maharlika, kidnapper, smuggler, di umano. Yung ina mo, na hindi mo ba naririnig yung statement ng ina mo noon na nagpa-interview siya kay Tonyeng? Na anong sabi niya? Bad shot na si Sara sa akin. Kapal ng mukha ng ina mong butod. Sabihin mo yan kay butod mong ina na Satanas. Wala siyang karapatan na sasabihin kay Sara Duterte na bad shot si Sara sa kanya. Sino siya? Isa lang siyang asawa na lasinggera. Yan ang tandaan nyo. Hindi makabalik ang ama mo, Sandro Marcos. Hindi makabalik. Hindi maging presidente. Yan ang tandaan mo. Malaki ang utang na loob nyo kay Sara Duterte. Kasi kung hindi dahil kay Sara Duterte, hindi makaupo ang ama mo bilang presidente. Yan ang tandaan mo. Huwag kang umastang na sino ka. Isa kang Sandra. Sabi pa ni Maharlika, Sandra, ikaw. Sandra, hindi ka ba adik? Hindi ka ba polboronic? Sabi ni Kati Binag, dalawa o tatlo kayong magkapatid? Tatlo ba kayo o dalawa? O dalawa, anak ni Marcos Jr. na mga bangag. The family of bangag. Sabi ni Kati Binag, mga bangag ang pamilya ninyo. Mismo si Maharlika, sabi niya, nakikita niya na nagpunta siya doon ng inauguration ng ama mo. Na mga mata ninyo namumula, nagsisiga. Parang mga vampira. So ano yon? Huwag kang masta ng sino ka. Dahil kung hindi, dahil kay Sara Duterte, hindi makaupo ang ama mong walang hiya. Bangag, sabi pa ni Atty. Glenchong, isang drug addict daw yung ama mo. Tapos ngayon sasabihin mo, sino akala mo? Si Sara may mental health? Sino kaya ang addict at may mental health? Sino kaya ang pulburonic brain?
Kasi yung mga pulburonic brain, yung mga utak na gumagamit ng pulburon, yan ang may mga sakit sa mental health. Sabihin mo kaya yan sa ama mo na magpa-drug test. Ha, Sandro? Kayong lahat, buong pamilya, magpa-drug test kaya kayo, magpa-hair follicle drug test. Titingnan namin, mag-live nga kayo. Titingnan namin. Ha? Pakita nyo sa buong mga Pilipino. Ha? Magpa-drug test kayo. Tang-inanin yung pamilya kayo ng mga drug addict, sabi pa ni Atty. Glenchong. Yung ama mo drug addict, yung ina mo daw drug pusher. Yeah, because mismo daw si Kati Binag inaalok eh. Inaalok ng ina mo si Kati Binag. Do you want? Pagpakita kay Kati Binag isang pulburon, isang powder, sabi ni Kati Binag, no, I don't use that. I don't do that. Ha? Kaya pala nagsisiga yung mata ng ina mo. Tingnan mo yung mga balat ng ina mo. Balat korduroy. Yung mata ng bubudlat. Budlat ng mata na halos luluwa na. Ha? Tsaka ikaw, may video ka rin na yung mata mo lumuluwa. Ha? Kayo ang may mga mental health yata. Huwag mong sasabihin na si Sara may mental health. Kapal ng mukha ninyo. Hindi makaupo. Yang ama mo, kung hindi dahil kay Sara Duterte na pumayag na naging vice. Yung pala, ang ama mo, isang inutil na presidente. Walang alam, walang solusyon dahil utak pulburonik. Hindi makapag-isip. Kaya itong Pilipinas, babagsak ng pabagsak papuntang kumunoy. Tingnan mong inflation. Ha? Tingnan mo yung mga bilihin. Tingnan mo ang nangyayari ngayon sa Pilipinas na laging may bagyo, binabaha. Yung ama mo na isang sinungaling, yung ama mo na isang mambubudol, walang utang na loob, isang traidor, hindi man lang marunong dumidipinsa kay Sara sa pangbubuli ng mga congressman sa kay Sara Duterte. Ano yan? Nagbingi-bingian lang. Yung ama mong bingi. Oh, yan ang tandaan mo. Walang sinasabing masama nga. Yeah, pero action speak louder than words. Yung pinapakita na kilos ng ama mo na parang wala siyang pakialam na binubuli si Sara ng mga ng angkol mong si Tambaloslos. Langhiya ka rin ano, Sandra? Kapal ng mukha mo. Bakit? Magsalita ka. Wala namang naniniwala sa inyo eh. Sino pang naniniwala sa inyo? 75% o 80% na wala nang naniniwala sa inyo, sa ama mo. Dahil nakikita na nila kung anong klaseng tao yung ama mo. Inutil. Walang nagawa sa bansa kahit ngayon ang bagyo. Sasabihin lang niya, wala na tayong magagawa dyan. Tangina, walang disposisyon kung paano solusyonan ang bagyo. Na hindi naman yung bagyo bigla-biglang dumating. Mayroon namang pag-asa weather forecast. Bago pa dumating yung bagyo, alam mo na may darating na bagyo. Kung mayroon kang disposisyon na utak presidente ka, dahil kay wala kang pakialam sa mga taong bayan, wala ka talagang malasakit. Yun. Wala ka talagang awa sa puso. Yun ang klase ninyong pamilya ninyong mata pobre. Sabi pa ni Sara Duterte, yung ama mong mata pobre. Kulubot naman yung mukha. Mukha namang hindi mayaman. Mukha ninyo. Mga kapal ng mukha ninyo, mga traidor kayo. Sino kaya ang may mental health at mga adik? Sandro, sino ang may mental health? Sige nga, magpa-hair follicle drug test kayo buong pamilya. Pakita nyo sa publiko. Titingnan namin. Langhiya ka, ano? Kapal ng mukha mo. Hindi nga kita nakikita sa House of Representatives. Kumakamkam ka lang ng sahod mo. Lumalamon ka lang ng pira ng mga taxpayer. Pero hindi nga namin nakikita kung nagtatrabaho ka. Tangina ninyo.